mga pangako at mga tagubilin ng alahayam sa mga Israelita. Exodus, chapter 23 verse 20 hanggang 26. Verse 20. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Ang tinutukoy sa verses na ito, na sinalita ng Ama sa ipinadala niyang anghel, ay ang kanyang bugtong na anak. Ang mensaherong si Yahweh na nabuhay at nagkatawang tao, 200 years matapos sakupin ang mga Israelita ng mga Romano at Griego. Ito ay upang ipunin ang mga hinirang na nagkawatak-watak dahil sa mga maling doktrina ng mga mananakop. Ngunit ang verses na ito o kautusang ito ay sa panahon ng Exodus ni Moises. Ibig sabihin, kasama na nila ang anghel na ito noon pa man at ito rin ang anghel na nakausap ni Abraham, 1 taon bago isilang si Isaac na ama naman ni Jacob. Verse 21. Papakinggan niyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag niyo siyang suswayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Pakatandaan na, hindi mag-uutos ang anak kung hindi kalooban ng kanyang ama na nasa langit. Sapagkat daladala ng anghel na ito sa kanyang pangalan ang pangalan ng Ama na lumikha ng lahat ang Ama na siyang nag-iisang hari ng lahat. Verse 22. Kung susundin niyo siya at gagawin niyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pakatandaan ng lahat na ang sumusunod sa mga kautusan ng Ama at siya pang pinagtibay ng anak na mensaherong si Yahweh noong siya ay magkatawang tao dito sa lupa. Ang siyang natatanging kayamanan na higit pa sa nasa ibabaw ng sanlibutan. Verse 23. Pangungunahan kayo ng aking anghel na si Yahweh patungo sa lupain ng mga Amoryo, Heteo, Perezio, Kananeo, Hivita at Jebuseo, at sila'y lilipulin ko. Sa panahon ng Exodus ni Moises at Aaron at maging kay Joshua, ay naganap na rin ang mga bagay na ito. Iningatan sila ng Ama sa kanilang paglalakbay sa wilderness ng halos 40 taon. Ibinigay sa mga Israelita ang katagumpayan, laban sa mga kalaban nito na siya rin ay magaganap sa kapanahunang ito sa pangunguna ng anghel na ito. Verse 24. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga sinasambang idolo, nitutularan ang kanilang ginagawa. Durugin niyo ang kanilang mga sinasambang imahe pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Ang verses na ito ang pinakauna hanggang sa ikatlong bahagi maging ang ikapito. Ayon sa major commandments ni Abba Yahweh. Ang isa sa pinakaayaw niya na gawin mo. Kung kaya ay magnilay ka at itanong mo sa iyong sarili kung ito ba ay iyong ginawa o hindi. Noong si Korah, Datam at Abiram ay gumawa ng gintong guya at sumamba kasama ng iba pang mga Israelita sa ibaba ng bundok ng Senay, ay bumuka ang lupa at nilamon sila kasama ang 250 katao o higit pa. Dahil sa puot ni Yahweh. Kung ikaw ay lumuhod sa mga larawan, nagprosesyon, nagpasa ng kahoy na krus, o sumindi ng kandila sa mga ito, at nagdasal sa mga rebulto at maging sa pangalan ng mga Diyos-Diyusang ito, aba ay mag-isip-isip ka sa iyong mga ginagawa. Verse 25. Akong si Yahweh ang siya lamang niyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Pakatandaan. Naunahin mo si Yahweh sa iyong buhay at ang pintuan ng kasaganahan sa kalangitan ay bubulwak na wala ka nang mapaglalagyan sa iyong kamaligan. Huwag mo nawa pagdudahan ang kanyang kapangyarihan, ayon lamang sa iyong naging mga pagdurusa sa buhay. Halintulad sa buhay ni Job. Ang isa sa mga salawikain na nakapaloob sa Torah na siya namang ipinapatotoo sa buhay ng mga Israelita at maging sa iyo. Igalang mo ang iyong mga nakatatanda upang ikay mabuhay ng matagal ayon sa kanyang ipinangako. Verse 26. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog sa iyong lupain. At bibigyan kita ng mahabang buhay. Ang verses na ito ay maihahalintulad kay Abraham at Sarai na kanyang asawa, na siyang naging ama ng maraming bansa. Kabilang ang verses na ito na nasa ikapitong bahagi sa major commandments na igalang mo ang iyong mga nakatatanda upang ikay mabuhay ng matagal ayon sa kanyang ipinangako. Magising nawa ang inyong diwa sa aming mga inilalahad sa video na ito upang masumpungan ang katotohanan. Abangan niyo po ang mga susunod na upload video ukol sa Torah and Covenant at maging sa mga kasaysayan. Maraming salamat po sa panonood. Be blessed. Shalom.